usapan natin, ano na naman ang ginabida-bida ni Sara. Kaya may nakita ako, kung gusto ninyo, Trump has a bad trip because of Iran. New Supreme Leader. Kasi gusto kasi ni Trump, yung maupo na bagong leader ng Iran ay gusto ng Amerika. Abay, naturalmente, kasi kung kalaban pa rin ng Amerika, hindi magtapos ang gera dyan. That is understandable. Now, SPK, good morning. Para sa Duterte, citizen lang sinasabi ni Pusit, hindi para sa mga Filipino. Alam mo, nakakatuwa. I'm a teacher by profession. And syempre, malaki po talaga ang pagpapahalaga ko sa tinatawag na edukasyon. And I understand that. But I'm not saying that I am a good teacher, but I can prove that I am an excellent. When it comes to assessing how children acquired knowledge through teaching learning facility, through learning process, no? And of course, the role of the teachers is vital. Not only the role of the teachers, make sure that the student is in a place that can be called conducive for learning. Itong si Sara Duterte, nagbida-bida. Pina-question siya, nila banat bay, nila bayad bay. Alam mo, parang ako ang nahiya. Santissima Trinidad, parang ako ang nahiya sa mga sagot niya at saka mapagpapaliwanag niya. Nakakahiya talaga. Kaya nga sabi ko nga, I don't know if Sara Duterte know how to prepare a lesson plan, semi-detailed or detailed. I don't know if Sara Duterte has a knowledge on how to make a syllabus and outcome-based education curriculum, because the curriculum of our education system now based on outcome-based. That's the reason why teachers really give importance to the performance task. Iwan ko lang kung si Sara Duterte nakaintindi. Nag-question, nag-usap sila tungkol po sa facility na punta po sa mga technology. And then, even though Sara Duterte doesn't know already, maybe she doesn't know that education can be acquired, whether informal or non-formal. But when we talk about formal setting, make sure that student is in a school or classroom conducive for learning. That's the reason why infrastructure or classroom development is vital. Hindi na mag-design ka lang ng curriculum mo, pagkatapos ang eskwelahan mo kulang sa facility. Ang eskwelahan mo, bigla-bigla na lang, magtirik na lang ang mga estudyante doon kay mga bitak-bitak na. We need to consider the infrastructure. We need to consider the building. Parang kulang na lang, i-criticize niya yung enhancement ng classroom na programa ng presidente ngayon na dapat ginawa ni Sara Duterte yan when she became a Department of Education Secretary. Diyos ko, Santissima Trinidad. That is the reason why nung pinost ko sa Facebook, marami po ang nag-criticize kay Sara Duterte doon. Kasi ako, maro man kasi ako. Kaya sabi ko doon, sa mga teacher dyan na idolo si Sara, ano masasabi nyo? Kaya nga hindi ko siya idol, kaya wala ako masabi. So, hindi nga siguro yan si Sara Duterte marunong gumawa ng lesson plan, ng syllabus, ng curriculum design, na outcome-based. Kasi ako, gumagawa ako ng syllabus And also, I am a speaker of syllabus making na talagang naka-base sa outcome-based kasi OBE curriculum ang ginagamit ng Commission on Higher Education. And I make sure na kapag gumawa ako ng syllabus, make sure that kasali na po doon even though the secondary, both junior at saka senior high. Kasi pagdating po sa syllabus making, stricto ako dyan. Kahit tamad ako magsulat. Alam mo, ang ugali ko kasi, tamad ako magsulat, but I can critique your work if that is really aligned. Para hindi po magkaroon ng mismatch education, no? When you are a teacher, you need to really discover kung ano ang dapat mong i-enhance. When it comes to constructing your objectives, dapat alam mo what are the different words that really fit for you to develop the literacy of your student. Ito si Sara Duterte, nagbida-bida.
Ay, ambot na lang sa buldog na Vice President ng Pilipinas. Hindi ko maintindihan. Now ngayon, may gusto akong iparinig sa inyo. Kaya nga ako, sa totoo lang, hindi dapat magbida-bida. Kaya ikaw, Sara Duterte, palpak ka man nung when you became a Department of Education Secretary, kahuluya ka. Sa totoo lang, kahuluya ka nga pagka-Department of Education Secretary. Kay man mango ka sa tanan nga mango. Alam mo, mango man ako iya, but you hold. No? Kaya, pwede ko nga sabihin na, uy, Sara Duterte, wala ka karapatan mag-lecture. Kaya ang estudyante, wala may matututunan sa imo, kay manhangag ka. Nan aga pa kita karon. Kaya gina-high blood ako sa mga ganyang klaseng mentalidad. Because, I am a teacher by profession. Kaya kung makapagsalita ka tungkol po sa development ng mga bata, ayusin mo manhangag. Di ba? Hindi nga ba? Ginoo ko, Lord, oy. Mamaya putaktihin na naman ako ng mga Duterte Dayhan supporters. Sabihin ng mga DDS, sino ka ba? Oh, ako lang naman ang munting tinig na wala man kuhuya kaisa. No? So, are you ready? So, i-share nyo muna kaya may iparinig ako sa inyo. Kundi kaya, hindi ko alam kung iparinig ko ba ito sa inyo. Hindi ko ba alam kung iparinig ko ba ito sa inyo or di kaya iparinig ba o ipakita? No? Kasi alam mo, ay, puta talaga, Diyos ko, Ginoo ko. Masulod ko yan sa maleta, guys. Parang magpasok ako sa maleta. Pero, bago po yan, mag-share muna kayo. Mag-likes muna kayo kasi 132. Wag nyo akong ipa-high blood ba? Wag nyo akong ipa-high. Sabi ko nga, yung live streaming ko, nagsakit ang ulo ko, kaya copyright ako ng GMA7 kahapon, tungkol po doon sa pag-ano ko ng Maharlika, kasi property na nila yun eh. Hello po, Jessriel, Marivic, GA, shout out po. Aba, nagkasagutan si Bulldog. Nagkasagutan si Bulldog at saka si Lacson. Oo. Now, ngayon, ganito po yan. Bigyan ko kayo ng kung ano ang mga ginasabi ko. Sara Duterte, bida-bida ang gagam, mangu-mangu man, di mo ganyan kaintindi pa. Okay. Wait lang. Kaya ko ito, ipakita ko to sa inyo, guys, ha? Ipakita ko sa inyo. Ewan ko lang kung makaya pa to ipakita. Kasi, Diyos ko, parang 2 minutes ito eh. Wait lang. Dapat kailangan, saan ba to? Dapat kailangan magka-tissue muna ako, bebe. Ayan. Yan, ganyan. Ginano ko ng tissue. Alam nyo, guys, tissue ang aking tissue ang aking ginapatungan ng cellphone ko. Wait lang, guys, ha. Matawa talaga kayo nito. Alam ko sa mga Duterte Dayhan supporters, ikahiya nila ito. Na nagtuturo do. Ikahiya nila ito. Kaya nga wala pang mga supporter ni Sara Duterte ang ang nag-comment. Nahiya siguro sila. Hindi siguro nila kaya na mag-comment. Baka daw sabi nila, dulinti, daw ginapakahuyan kita ni Sara Duterte nito. Okay. We're talking about the remark of Sara Duterte when it comes to education, related po sa education ng mga kabataan. Oy, very good. Ang daming nagtumatawa. Tawa lang kayo dyan, kaya hindi man kayo makakomment, kaya sipain ko man kayo. Now, pakinggan nyo to, guys. Nakita nyo to? Yan, nakita nyo to? Wala. Alam mo, nagreklamo ang mga subscriber ko kaya wala sila may naintindihan. Hindi nila alam kung ano yung i-comment kasi sabi ko, sa mga teacher dyan na idolo si Sara, ano masasabi nyo? Kaya nga hindi ko siya idol, kaya wala ko masabi. Tapos ang caption ko, nag-uusap ang mga may iwan. Sigurado ako after ng interview, pinagtatawanan nila mga sarili nila kasi na-realize nila sila mismo walang natutunan sa mga pinagsasabi nila kasi the thought is disconnected. Hindi puga. Kaya nga makagalaba. Alam mo, ako hindi naman ako ng lalait, no? Good morning, Natividad. Shout out. Magpa-Gcash muna kayo dyan, be. Magpa-super chat kayo dyan. Magpa-super sticker. Para may merienda ako karon. Ready na? Ready na, no? Ready na kayo, no? Okay, please. Ready na? Ay, di puga. Pakinggan nyo, guys, kung gaano kamango ang Vice President. Hoy, hangag. Wala may matutunan sa iyo.
Kahit gaano, siguro katalino ang extra payment. Yes, extra payment. Tama. Extra payment, mag-Gcash kayo dyan. Oh. Napakinggan nyo to guys, si Sara Duterte. Makinig kayo. 5, 6, 7, go! Hindi natututo. At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tuturo niya sa bata. Di ba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Yan. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo Na. araw-araw. Magandang idea ni Mama, no? Dahil ngayon nga, talagang mas marami pa ang matututo. Kasi kung limitado nga naman yung Ay, di eskwelahan, punta. konti lang matututuan. Pero pagka yung technology, ano talaga sa marami po ang makikinabang na matutuan. Oo, kasi napapansin ko din, no? Parang, ano ba? Parang sa opisina ba? Ganito din kasi sa classroom eh. Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan eh kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours mo. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours eh. Na. Ang iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang trabaho. So, huwag tayo doon sa bakal at semento. Doon tayo sa paraan kung paano matuto yung bata. Yodi. I felt guilty kasi isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Oh. I hindi Diba, inamin mo naman pala na wala kang nagawa. Pagkatapos kung makapanglait ka sa mga teacher, alam mo sa totoo lang, that's an insult. Ang gusto ni Sara Duterte, huwag tayo mag-focus sa infrastructure. Ang gusto ni Sara Duterte, i-discredit. Kasi may matutunan man kuno eh. Pag upo mo, hello, may system po yan. Even though the non-formal education, may system po yan, Sara. At ang curriculum, guide po yan ng education system kahit sa ang lupalop ng mundo. Baka sa planeta ninyo na mga lutang, wala po system. Hindi ka nga siguro marunong gumawa ng curriculum. Ha? Alam mo, nagpinataka lang din si Sara Duterte. Kaya nga walang teacher na nag-idulo sa kanya na nag-comment eh. Nakakatawa kasi alam nyo kung bakit. Bobo. Pareho na sila ni Bayad Bay. Now ngayon, ipagtanggol nyo talaga, kahit alam ninyo na ginagago na kayo sa mga statement niya, I am a teacher also. And I am one of the curriculum maker also sa school namin. But, pag tinatawag kasi na curriculum, hindi po basta-basta nga mga tao ang gumagawa niyan. Mga konsultant po yan. At ang paggawa ng curriculum, pinag-aaralan po lahat, kompleto yan. Community. Doon sa business pa daw feasibility study na bago ka magturo ng ganitong subject, pag-aaralan mo muna if that is really necessary and what particular skills you are going to enhance. That is a guide para nga makagawa ka ng imong nga syllabus, para makagawa ka ng imong mga objectives, para makagawa ka ng iyong mga tinatawag na lesson plan, whether that is a detailed or semi-detailed. At ang curriculum nakalagay po sa libro yan. At hindi lang po yan na ginawa mo para isulat-sulat, pinag-aaralan po yan, tinitingnan po the needs of the society at yung mga innovation, lahat-lahat na aspeto ng buhay ng tao. That is a guiding principle. Hindi mo, isa-isahin natin kapag paliwanag ha, para mas maintindihan ninyo. Nonsense man ang paliwanag ni Sara. Kung siya ang aming speaker, hinaboy ko na.
Huwag magmagaling kasi sa mga bagay kung mangu ka. Huwag kang mag-ano ka ikaw gani mismo inamin mo. You are just trying to discredit yung mga yung gustong gawin ng gobyerno. Ano ko no nakaupo tayo sa classroom. Di mga mabanggit, di puta ka ang silid aralan. Simento ko no kag bakal. Nakaupo lang sa simento at saka ano to? Ginoo ko patawaras antis. Isa-isahin natin para malaman nyo. Pakinggan nyo ha. Natututo. At yung teacher na nagtuturo Pakinggan. ay hindi natututo. At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Ay aba, wala kwenta daw kuno ang curriculum. Di para sa'yo, Sara Duterte, ano ang may kwenta nga curriculum? Yung libro na sinulat mo na kaibigan? Ganon? Ambot ko nakaintindi man gino siguro ang sapat nga nisang ginatawag na curriculum. Ha, Sara Duterte, kaintindi ka sang ginatawag na curriculum? Ha? Ang teacher na walang kwenta dahil walang di puta. Pakinig kayo, isa-isahin natin ha. Kaya pala siya ay category grade 2 pad magsalita. Ulitin natin isa-isa. Ay hindi natututo. Hindi natututo. At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. Ang teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. Ang teacher doon. So ano ang basis mo sa teacher na hindi marunong magturo doon? Isa-isahin natin ang mga words mo. Kaya daw alinganga ka man. Bakit si Sara pag nagsalita hindi nag-iisip? Kaya wala siya utak. Alam mo, magalit na lang ang mga DDS sa atin. Kaya palagi na lang natin ginalambasted si Sara. Pero hindi man pwede na hindi tayo mag-comment. Kay delikado to, tatakbo ito bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Continue. Yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum. Ang teacher daw na marunong magturo, walang kwenta ang kanyang curriculum. Nagbigay ka lang naman pahayag mo sa walang kwentang curriculum, dapat diniscuss mo kung paano gumawa ng curriculum. Tinuturo niya sa bata. Di ba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Okay. Mahalaga sa edukasyon ang natuto ang mga bata. Actually nga, totoo man yan. Because education can be acquired through formal and non-formal education. But we are talking about education. Ibig sabihin, mas maganda talaga yung may system. Hindi lang palagi yung teachers or experience is the best teacher. Kailangan mo talaga may sistema. Kaya nga mayroon tayong Department of Education na pinamunuan mo man. Di puta ka, bakit hindi mo gin-review ang curriculum? Sige nga, bakit hindi mo gin-review ang curriculum bago ka naglaya sa Department of Education, bago ka sinipa? Dapat pag upo mo hangag, gin-review mo na ang curriculum para hindi ka magiging katawa-tawa ang standing natin sa buong mundo. Kaya man dapat ang unahin ng Department of Education. Titingnan mo, updated pa ba ito? Kasi kung sa Commission on Higher Education, dapat every 3 years Maliban lang kung autonomous. So anong basis mo mag-discuss ka, for example, na hindi maganda ang curriculum? May nalalaman ka pala na hindi maganda ang curriculum? Bakit hindi mo agapan kay Department of Education Secretary na ang pinaupuan sa'yo ng Pangulo?